Hello! Hello, hello, hello! Magandang araw at magandang buhay at panibagong vlog na naman si Bonsai Stang Lumpo. So, ang gagawin natin ngayon is kalbuhin ang ating halamang santan ito. Yan. Dahil ang kanyang mga talbos or dahon ay naluto. Okay, sa sobrang init. So, nakita nyo kung gaano kainit dito. Yan. Ito yung kanyang mga dahon ngayon. Ito yung bonsai na naisali natin sa show. Okay? Para magpanibago, kalbuhin natin para mapalitan or makarecover ng maayos. Okay? Kasi kung ganito, magiging problema or ma-stress ang ating halaman dahil marami siyang pinapakain na dahon. Okay? So, back to basic. At the same time, ano yun na rin natin? I-workshop, i-rewire. Okay? Dahil matagal na rin itong hindi naayusan or na-rewire. Okay? Kalbuhin natin ulit ito ngayon. Okay? Samahan nyo si Bonsai Stang Lumpo na i-workshop ang kanyang santan. Ito yung naisali natin sa show. Okay? Na nagkaroon siya ng award. Okay? Na major award and special award na Bisin Flowering. Okay? So, let's go. Start. Isa-isahin nating tanggalin ang kanyang mga dahon. Dapat kalbuhin natin ito para magpanibago. Okay? So, i-workshop na rin ito para minsanan yung paggalaw. Agoy. Ano daw? Paggalaw? Ayan. Paggalaw ng ating halaman. So, dapat minsanan. Kalbo and unwire and then rewire. Yun ang ating gagawin dito sa ating halaman na ito. So ang santan, isa ito sa pinakamabagal na materialis. So abutin ka ng taon yan bago ka makapag-wire. Okay? So ang tanda ng puno na ito sa akin mula nung inalagaan ko, ito ay magdilimang taon na itong darating na June. Okay? So, ganun siya katagal at ganyan din katagal ang pagtanggal ng mga dahon dahil napakakapal na ang kanyang mga sanga. Yan, isa-isahin natin yan natanggalin. So, ang puhunan mo talaga dito ay yung pasyensya. So, dapat mayroon kang mahabang pasyensya. Mapagtiis. Yan. Shout out sa mga mapagtiis dyan, lalong lalo na yung mga niloko. Agoy. Nilagas ang kanilang pag-ibig. Shout out Lady Panda Cakes. Ayun. Ikaw na naman, ikaw yung paboritong sina-shout out ni Bonsai Stang Lumpo. Yan, so unti-unti na natin natanggal dyan yung kanyang dahon. After nito, pagkatapos matanggal, i-unwire naman natin. So, ganun lang ang ginagawa sa isang bonsai. Kapag ito ay mayroon tayong naramdaman sa isang puno na hindi maganda, dapat ayusan na kagad natin. Bigyan natin ng solusyon. Ayan. So natanggalan natin lahat dito. Ito na yung time para tayo ay mag-unwire. Itong part na ito yung pinaka-ayaw ko sa lahat. Baka maghapon na naman ito. Nagagawin gagawin ko. Yung mag-unwire. Hirap mag-unwire, guys. Ito yung part na pinaka-boring.
Ano daw? Pinaka-boring dahil tatanggalin mo yung una mong wire na ipinulupot dyan. And then, ang ano pa nito, yung maiwasan dapat yung mabalian ka. So, dahan-dahan ang pagtanggal ng mga wire para maiwasan natin yung mabalian. Kasi yung ating wire, kapag ito ay naaarawan palagi, ang tendency nun titigas. Agoy. Ano daw? Titigas? Titigas ang wire dito. Yan. At the same time, siyempre habang nagwa-wire, nakasupport tayo sa ating mga kaibigan. So alam nyo na kung saan nakatambay si Bonsaistang Lumpo dyan. Ayan. At ito pa, malapit na tayong matanggal yung mga wire. Ayan, natanggal na nga. At yung pinagtanggalan natin nandun, no, parang pansit canton. Yan ang gagamitin natin na wire. Yan ang pangpulupot natin. Yan ang pamalit dun sa natanggal. Yan, no, parang pansit canton na yung kanyang itsura. Ayan, umpisa na ulit natin na ayusan, ibalik ang nakaraan. Agoy. Ibalik yung wire na natanggal. Huwag mo nang ibalik ang nakaraan. Agoy, marupok ka kasi. Marupok, ano daw? Lady Panda Kakeks. Ayun. At dahan-dahan din ang pagwawire nito dahil napakadaming sanga na nakaharang. Yan, dahan-dahan lang hanggang sa mawire natin lahat. So ganun naman ang ano doon ang susi. Dapat matyaga kang mag-wire. Ayan. So tanggalin lang natin yung mga hindi na kailangan din na sanga, yung mga sumobra, putol na din. Para gumanda ulit ang kanyang itsura. So ganyan lang ang ginagawa ni Bonsaistang Lumpo kapag nag-unwire at saka rewire. Inaabot ng ilang araw bago ito matapos. Yan, katulad niyan, kailangan mo talagang silipin din yung mga sanga na kailangan na itira. Okay? Dahil napakahalaga yon na magawa natin para hindi butas ang ating pagkakakluster ng mga sanga ng ating bonsai. At ito na nga, malapit nang matapos. So yan guys, natapos na nating i-wire doon sa T-race. Kaya ko inilagay dito para makita nyo yung may backdrop kasi para makita nyo yung buong kabuuan. Pag doon, butas-butas. Okay, walang backdrop. Okay, kaya ko dinala dito. So, ginawa natin ng 3 araw. Okay? Isa yung pagtanggal ng dahon. 1 araw din yung pagtanggal ng wire. At 1 araw din yung pagwa-wire. So, ganun katagal ang trabaho ng isang bonsai. Lalo na kung siksik na ito sa sanga. Okay? Di mas lalo na yung malaking bonsai, kapag ako ay nagwo-workshop, inaabot din ako ng 3 araw hanggang 4 na araw. Okay? Ganon katagal gawin ni Bonsaistang Lumpo ang isang bonsai. So, alam nyo na, ngayon pinapakita ko lang kung gaano katagal gumawa ng isang bonsai. So, ibig sabihin, yung mga damit ni Bonsaistang Lumpo nung una, nilalabhan niya ng gabi para magamit niya kinabukasan. Biruin mo, 3 araw hanggang 4 na araw magawa ang isang malaking bonsai. Ganon katagal, ganon kabusisi. Okay? Lalong lalo na ako, mag-isa lang ako tapos hindi pa ako nakakatayo.
Okay, so laban lang. Okay, so ito na yung kanyang itsura ngayon. Camera, ipakita mo. So ito na ang kanyang itsura. Naayusan ulit natin ang ating halamang bonsai at antayin ulit natin ito na makarecover. Yan, so kumplitong-kumplito na ito ng mga sanga. Maintain na lang natin ang kanyang itsura. Punong-puno na ng twigs ang kanyang mga sanga. At kung ikutin natin, ito yung kanyang magiging itsura. Katulad nga ng sinabi ko sa inyo, ang bonsai ay may paa, may harap, may likod, may kamay, at mayroong ulo. Yon. Okay? So yon ang kanyang itsura ngayon. Antayin natin ito na makarecover, tubuan ng mga panibagong dahon dahil ang kanyang mga dahon ay natanggal. Okay? So abangan ulit ito na gumanda after 2 months o 3 months. Okay? Hanggang sa muli, maraming salamat at nakaabot tayo sa dulo ng aking video. Hanggang sa muli. Bye-bye.